Ang sinabi ko, nung magpapandemya na, nung mag-lockdown na, natatakot ang tao, baka magutom, baka mamatay. Ano sinabi ko sa Facebook ko, manatag kayo mga batang Maynila. Habang po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at talina sa mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno! Maraming salamat din sa ating the only mayor so far as the record we show ang kauna-unahang mayor na nakatapos ng 3-term, Mayor Rico Atienza. Bisita kanina yung representante ni Senador Bongo, maraming salamat. At sa ating representante rin ni Senador Amy Marcos, maraming salamat. At naipit lang po, I think he's in Iloilo, pero binabati po kayo lahat ng magiging na Congressman Rodante Marcoleta. At sa inyong lahat dito, maraming salamat at salamat sa Diyos, hindi umulan. Ngayon, maapon na. Kaya sabi ko, pag umulan, uwi na. Nag-aalala ko kasi yung mga minamahal kong lolo't lola. Yung mga senior citizen, shoutout naman yan, mga lolo't lola ko. Yung mga pinaka-spoil sa akin, kaya ayoko kayo magkasakit. Bakit? Pag kayo magkasakit, mapupunta kayo sa ospital. Pagdating sa ospital, wala na. Di ba, nakakalungkot? Kaya naman siyempre, inaalala ko rin ang kalagayan ninyo. Mano pa, mukhang hindi pa kayo kumain. Sa kamay na hindi pa kumakain. Kaya ng buhay. Nilipas din yan. Maraming salamat. Kahit na kayo nagugutom. Malamang pag-uwi ninyo sa kanya-kanya yung bahay. Maraming titila po na kaldero, walang nagsahin. Kasi nandito lahat sa Moriones. Pero, mga batang Tondo, matanong ko lang kayo. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ako, magsipag-ingat kayo. Muna
Buti pa ang mamamayan ng Maynila ang sinisigaw, bumalik ka na. Yung isa, doon panig. Okay naman ha. Ito, kung may halaga, Duloy nyo, simpleng bumbilya lang ng Moriones, hindi pa mapalitan. Namamatay na yung harabang ko. Tayo real talk tayo. Tayo, pare-pare tayo may karanasan sa Moriones. First time natin nakita, dati tambakan lang ng basura ng kung sino-sino yan. Naging garden, naging maayos, naging malinis, naging maliwalas. O ngayon. Ako naman hindi naman siguro kamahalan yung bumbilya, no? Pagka talagang ang gobyerno walang malasakit, wala talaga. Maro pa, kapag ang leader hindi umiikot, hindi niya nakikita yung tunay na sitwasyon at kalalagayan ng kanyang pamayanan at ng kanyang mamamayan. Rito! Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Marami akong iniwang utang Diba sabi nila? Inaraw-araw na kayo? Gawin ninyo, ako na yata ang almusal nila, tanghalian, hapunan, yung isa naman, ginawa kong pulutan. Marami daw tayo inutang. Pagkasama na walang utang. Pero, ako naman ha? Sige, basta. Ito muna, bago ko ikwento yan. Meron lang muna akong unang pakiusap. I hope pagbigyan ninyo ako. Hindi naman ito kabigatan. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila, huwag kayong papatol sa kanila. Alam ko, nasasaktan ang damdamin ninyo sa mga masasakit na salitang binibintang nila sa akin. Alam ko, sumasakit ang tenga ninyo. Gusto nyo nang umuwi, pero hindi pa binibigay yung bigas, kaya ayaw nyo pa umuwi. Pero, kahit masakit sa tenga, tiniis nyo na lang. Sayang nyo naman, masasayang ninyo. Alam ko, nakarinig na kayo. I think, lahat kayata na pinakamasamang salita, idiniskubre sa akin. Ang ipinalulungkot ko naman, ang pinalulungkot ko, lahat daw ng ginawa ko ay mali. Mali daw. Mali daw Hindi pagbigyan natin sila. Pagbigyan lang natin. Total, kwentuhan lang naman ito. Total, hindi pa kayo kumakain. Sa kwento, mabisip kayo. Kung lahat ng ginawa ko ay mali, di maligay sila. Kasama ko sila gumawa nun Real talk lang po, my friend.
Kita nyo, marunong ako magbara. Pagdating lang natin. Sige lang, simple lang natin. Kasi kahit pa paano, medyo marami-rami na to. Marami-rami na akong testigo. Bakit? Kayo, mga napa rito, hanggang doon sa Kodli, hanggang doon sa Morsa, dito sa Bakali, mga batang isada, kayo na napa rito. At least, kayo, testigong buhay. At matangos ang ilong natin na may pagmamalaki sa mga kapit-sudad natin noong panahon ng pandemya. Walang nagutom sa bansa ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, walang pinili ang inyong Yorme para makain ang Maynila. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. 700,000 families, buwan-buwan, tumanggap ng food box. Ilagay nyo na lang sa 1,000 bawat food box. 1,000 na lang. 1,000 na lang. 700,000 times 1,000, 700 million. Buwan-buwan times 8 months. 8 times 7, 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? May parang dito? Bakit? Bakit? Bakit ginawa ko na parang ano sinabi ko sa inyo? Hindi naman ako nagpubli. Kailan ba ako nagsinungaling sa taong bayan ng panahon ng pandemya? Napapanood nyo lagi ako sa Facebook. Every Friday nag-report ako. Ano sinabi ko? Ang sinabi ko, nung magpapandemya na, nung mag-lockdown na, natatakot ang tao, baka magutom, baka mamatay. Ano sinabi ko sa Facebook? Pumanatag kayo mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala na maibibenta, wala na mautangan, nakita niyo itong nilito ito, ipatatas ako ito kay Tambunting makaraos ng bayan. Yun ang sinabi ko. Bakit? Taas ang kamay ng ama dito. Taas ang kamay ng ina dito. Taas ang kamay ng magulang dito. Dito. Pag walang makain na anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Di nga. Mananaos nyo? Itatawid nyo? Yun din ang ginawa ko bilang ama na dalawang milyong palagay nyo. Eh, malinaw yun. Malinaw na magkaroon at shoutout sa mga batang almaryo. Malinaw magkaroon ng air condition na paralan na mas maganda pa sa Holy Child. Tama naman? Tama ba? O, tingnan ninyo. Kung walang vision ang leader ninyo, nung araw ang klase kinakansila dahil may bagyo. Ngayon kinakansila dahil may init. Tama ba? Pero yung almaryo, bigyan ng jacket yan. Mano pa? Yun ay simula. Mano pa? Kung ang magasalamat, ang Quezon, ang Tondohay, ang Isabelo, ang Perfecto, at para sa lahat ng public school air condition, katulad ng mga Metro Manila, walang pasok sa gitna at tirik ng araw. Pero ang Manila, may pasok, aircon ang eskwela namin. Masama ba yun? Masama daw? Masama daw? Humigit kumulang 2,000 pamilya ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Mano pa?
Eh kung magtuloy-tuloy yun, hindi lahat tayo nakakondominium na. Ay, sana all! Sana all. Sana all! Talaga! What I'm saying is that ano man ang aking ginawa, hinaharap ko yan sa taong bayan. Bakit? Hindi naman ako naiiyak. Bakit? Pinakinabangan ng taong bayan. May nagutom ba sa Maynila? Wala! May gamot ba noong pandemya sa Maynila? Meron bang bakuna sa Maynila? Sila yung wala na kamo! Wala na! Nakatawid tayo. Tulad ng gusto ng isang ina, ng isang ama, o ng isang magulang, mairaos niya ang kanyang mga anak. Yun ang pagtingin ko bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Ngayon, kung yun ay mali, hayaan ko na po kayong maghusga. Ngayon, kung naniniwala naman kayong tama ang ginawa ko, nalulukot nga ko yung mga dati kong kasama. Nung araw, papuri rito, papuri roon, papuri kahit saan, palakpak dito, palakpak doon. Ngayon, ako na pinakamasama sa kanila. Ang tanong ko, ang tanong ng mga taga-Maynila, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon? Anong gusto ninyo? Pilis-kilos o biglang kilos? Ngayon, marami na ako natanong, but for the first time, publicly, across age, dati kausap ko lang, puro matatanda. Ngayon, tatanungin ko kayo lahat, mga taga-Maynila, yung napapansin ko, dahil sinabi ko sa inyo, huwag kayong papatol, huwag kayong maninira, huwag, hayaan nyo na sila. Pabayaan natin, pero tatanungin natin ang taong bayan. Tatanungin natin, kung napapansin nyo, yung napapansin ko, kaya kayo ang sasagot. Bakit? Kayo ang nakararanas kung totoo ba o hindi. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko, nakapansin niyo ba dumudugyot na naman ng Maynila? Tingnan niyo yung masino. Tambak na naman ang basura. Ito masakit. Sinisipa taong bayan. Eh hindi dumating yung truck nyo eh. Yung truck nyo hindi kasya sa eskinita eh. Nahirapan ng tao. Pinalitan ninyo, sakripisyo mamamayan, mga dugyot. Ngayon, totoo bang dugyot na naman ang lungsod ng Maynila? Gusto nyo bang luminis ulit ang lungsod ng Maynila? Tulungan nyo kami. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, napapansin nyo ba? Kaliwat kanan na naman ang mga tulongges sa lungsod ng Maynila. Araw-araw na naman tayo sa lahat ng news outlet. Gabi-gabi, hold up dito, hold up doon, isnat dito, isnat doon, bukas kotse dito, akyat truck doon sa atin. Ano nang nangyari sa atin? Nung panahon ko, nagsialisan lahat yan, yung mga tulongges. Nangatakot lahat yan. Bakit? Dahil ang panahon natin, may gobyerno sa umaga, tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ngayon, ano pakiramdam ng mga nanay? Ano pakiramdam ng mga tatay? Nangangamba. Kung yung anak nila galing sa eskwela, galing sa trabaho, pag-uwi, kung buhay pa. O baka naagaw na naman yung cellphone. O baka nahula. Nay! Tay! Niyawa ang Diyos sa
tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. We will fix the city with aayusin natin, didisiplinahin natin, kakalawitin ko ang lahat ng tulongges sa lungsod ng Maynila nang makapamuhay na naman tayo ng payapa at panatag. Ibabalik ko sa inyo ang pakiramdam ninyo na habang natutulog kayo sa peligro de ora, nasa isipan ninyo, alam ninyo, mahimbing ang tulog nyo dahil iniisip nyo, si Yorme, alauna na madaling araw, nasa kalsada pa. We will bring back order in the city. We will put it in right perspective. We will be competitive again. Nung umalis ako, nung sinimulan ko ang Maynila, we are number 16. Nung umalis ako, number 3 na tayo. Ngayon, number 16 ulit. Kaya, pasensya na ngayon. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Ang akala ko, hindi ko alam kung akala niyo rin. Kaya akala ko itutuloy na lang yung ginawa natin eh. Hindi nagawa ko pa. Ngayon, total, tayo lahat at hindi raw tayo nakatulong sa kanya. Sa interview niya, hindi raw tayo nakatulong. Total, tayo naglagay sa kanya. Samahan ninyo ko, alisin natin sila lahat sa silong. Lalayas yan! Aalis na siya! Aalis na siya! Aalis na siya! Mga Maynila, bukod sa paglilinis, bukod sa peace and order, ibabalik ko yung mga bagay na simulan na natin. Minimum basic needs, healthcare, education, housing, and jobs for the people of Manila. Kaya, ulitin ko, sigurado ba kayong gusto niyo akong bumalik? Sigurado ba kayo dyan? Manis? Texman? Matay mo sila? Joke lang. Oh, again, tayo, Batang Maynila. Pakiusap ko lang, ha? Ulitin ko, ha? Huwag po kayong magsalita ng masakit laban sa mga kalaban ko. Pabayaan nyo na sila. Let's just move on. Let's just move on. Dahil at the end of the day, ang importante, kayo, tao, mamayan, ang mahalaga sa halalang ito. Hindi ang mga politiko. Kami, instrumento lang ng pagbabago. Konsepto, talino, karanasan, lakas ng pangangatawan. Ngunit, ang lahat ng yan ay pag-aari at ang may tanging kapangyarihan ay ang mamamayan na kanyang nasasakupan. Mga batang tundo, uwian na tayo. Gutom na ako. Gusto niyo na lang umuwi. Bago tayo umuwi, maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Plaza Juanes. And let me take this opportunity. Pakita ninyo, meron na ako mag-English ngayon. Sarap. Na ipakilala sa inyo ngayong gabi sa proclamation rally natin na may
iproklama natin ang ating mga kandidato. Nasa kanan ko, si Sharon Cuneta. Ang mabait natin Doktora Irma Alfonso. Ito naman, tatay niya na kasama ko. Nung ako'y Vice Mayor, kung siya ang tatay niya, magaling ang kanyang ama. Magaling din siyang nakasama ko, lalo na nung pandemya, ang ating kusyahal, Jesus Taga Pahardo. Unang tagpo pa lang ng chairman, kasama niya na ako. Naniniwala ako sa kanya noon, naniniwala ako sa kanya ngayon, at patuloy ako maniniwala sa kanya. Bobby Hernandez. Naalala ninyo, nung inubos ko yung mga tulongge sa Arten, alam niyo sino ang katulong ko doon? Batang Pumbuling. Tagaling ko rin sa atin. Ang ating minamahal na magiging sosyal, Colonel John Iman. Shout out sa mga kasinidad ko. Mga batang klasik ko yan. Nalala niyo ng bata tayo. Pag may basketball, magsusulisit tayo kay Bansay. Hoy! Shout out yung mga batang Bangkaso at saka Morsak. O yan, dinadayo natin ng araw yung ama niya bago naging congressman. Nung pusyal yun, natakot-takot na sulisit ang inabot sa atin. Magaling ang kanyang ama. Magaling din na naging pusyal na kasama ko. Matigas pa! Kaya pa! Ang ating minamahal pusyal, Eric Ian Neva. Noong dumating si Christine Reyes kanina, napansin ko yung mukha ni Ian. Parang tumigas. Tumigas yung panga. Kala ko mai-stroke na naman siya. Hindi. Halos maganda pa hindi. Nakakalimunin. Ang ating pinapagalulit natin, Eric Ian Neva. Kompleto na ang kusyal nyo. Kompleto na. Pinabili na ng sungkalan na ngayon. Papaalala ko na sa inyo. Noong 98, 1998, binoto ninyo ako pusuhan. 23 anyos din ako lang. Ngayon, pasigurin pa ako. Pero salamat sa inyo. Kahit sa murang edad, binigyan ninyo ako ng pagkakataon. And I hope, hindi ko naman kayo ipinahiya. Kaya naman, ito, 23 anyos din. Sino mas wapo sa akin? Umalis kayo na sagot. Si Joaquin! Ang magpipin na lang na iba. Si Joaquin! Bigyan natin ng pagkakataon. Bigyan natin siyang matuto. Kasi nung araw, reklamo na reklamo yan. Alam niyo bakit? Ano nare-reklamo niya? Papa, why you come home so late? Always. Hindi ko may paliwanag sa kanya. Sabi ko, sa dami ng may sakit, sa dami ng namatayan, sa dami ng may problema, kulang ang 24 oras kung tugunan yung pangangailangan ng tao. Kaya sila napagkaitan ng oras bilang isang ama
O ngayon, naiintindihan niya na. Nung pinaikot ko, hanggang madaling araw, nasa kalsada eh. Sabi ko, be. Ngayon, alam mo na. Kasi, hindi ko pwedeng ituro at mahirap ituro ang pagmamalasakit sa kapwa. Nasa tao yan. Wala yan sa paaralan. Sa paaralan ang tinuturo, ABCD. 1 + 1 = 2. Pero yung pagkatao mo, ikaw yan. At tanging matututunan yan kapag nakikita mo ang tunay na realidad ng iyong pamayanan. Yun ang sinabi ko sa kanya. O ngayon, nagulat siya. Eh siya umiiyak eh. Mas iyakin sa akin ito eh. Eh nakikita niya pag may sakit. Napokwento, papa, ganito, papa, ganyan. Now, you know. O kaya naman, halimbawa, madali nyo na yung 5. Pwede nyo ba isingin? Isingin nyo na yung anak ng misis ko. Joaquin Dumadoso! I love you, Ino! Tingnan natin yung pag naging crucial ka na. Mahirap talaga maglingkod sa bayan. Talagang hindi yan na ipapasa. Hindi yan natuturo. Kailangan nasa iyo yan. So, mga taga-Tondo! Ito naman, binata pa. Bukasan ba? Taas ka nga ang kamay ng dalawin ko. Pagkakan na ang puro balang kayo. Magaling na congressman, at least hindi ako napaya sa kanya. Dito rin 2022 nung sinabi ko sa inyo bigyan niyo ng pagkakataon. At least kahit ko kayo ngayon, masasabi ko proud ako sa kanya. Ang ibabalik natin muli na congressman. Ay mukha lang 19. 19 ngayon. Tako rin sa kuyan. Graduate ng Lasal. Graduate ang kurso Political Science. So sino? Alam niya ang trabaho ng gobyerno at pagiging presiding officer ng Sangguniang Pangasinan. Siya ay graduate ng Lasal. Pero dahil po siya. Ako, graduate ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. Ang basa, marami akong kaklase dito. Ako ay Ateneo. Ateneo di Tondo. Tondo High School. Graduate ng Lasal, Political Science. Aral sa kanyang ama, dating Vice Mayor and Presiding Officer. Gawin natin, ilagay natin ang maasahan nating Vice Mayor, Chief Atienza! Ito yung pangalawang pakisuyo ko. Kanina yung nauna, huwag kayong maninira, huwag kayong magsasakit ng damdamin ng iba, hayaan natin sila, we move on with our lives. Ito yung pangalawang pakisuyo ko. Pwede ba? Ulitin ko muna. Gusto niyo ba talaga ako bumalik? Then, bigyan niyo ako ng mga kasama. Dahil
gusto nyo bang bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Hindi ko nagawa yon ng ako lang mag-isa. Kaya nga ako nalulungkot eh. Yung mga kasama ko dating kasama kong gumawa na napakilabangan ng tao, ngayon daw ay mali. Pero nandiyan na yan. O ngayon, pwede nyo ba akong bigyan ng mga kasama? Pwede? Ito ha. Usapang kali na lang. Pwede ba pa-arbor? Pa-arbor lang. Isa lang ang arbor ko. Pwede ba? Your best choice is right. Bakit sinacharot-charot mo ka? Hindi nga. Straight. Anis. Pagkapos sa eleksyon, bibili ako ng dividendas. Titingnan ko kung may prueba ba kayo. Pwede straight? Talaga? Oo. Lalo na, yung iba dyan, yung mga naupo, madaling lapitan. Alam na. But seriously, pwede ba makisuyo? Bigyan ninyo ako ng mga kasamang makakatrabaho ko dahil gusto kong ibangon muli ang lungsod ng Maynila. And I can only do that with them. So pwede, your Miss Joyce straight! Nasa mga na gusto mong straight! Kaya! Aasa ako. O, ang sukli ko sa inyo, pag kayo nagtotoo, maglilingkod ako ng maayos. Gagawin ko ulit yung ginawa ko na dati. Uulitin lang natin. So muli, kain na! Uya na!